So, for today's video, ito na ang ating full video sa ating ginawang butter bread. So, una nating gagawin, maglagay tayo ng 1 cup of evap milk, 1/4 cup of sugar, 2 tablespoons of yeast, and 1 teaspoon of salt. I-mix lang natin yan para mag-combine ang lahat ng mga ingredients at ma-dissolve din ang asukal. Mix. At saka mag-add na tayo ng 1/4 cup of oil. So, pwede kayong gumamit ng butter kung gusto nyo. So, yan. So, ilalagay na natin paunti-unti ang ating 3 cups of flour. So, all-purpose flour ang aking gamit. So, ginamitan ko muna siya niyan para pag medyo ganyan, wireless, anong tawag niyan, bulol ako. Yan. So, hindi na siya kayang halu-haluin nun, kaya kamayin ko na. So, para maging maayos talaga yung kanyang pagkahalo. So, kung may mayroon kang sama ng loob o dyan, ilabas mo na. Naglagay ako ng 1 teaspoon of baking powder para maging smooth ang ating dough. So, para maging malambot siya. So, dyan, ilabas mo na ang inyong lakas para makabuo ka ng ganyan na dough. So, i-rest natin yan ng dough ng 1 hour. So, lagyan natin ng oil yung ating lagayan para hindi siya dumikit. So, yan, after 1 hour, yan na siya. So, hindi siya masyadong nag-alsa kasi malamig dito. So, iba kasi yung panahon pag taglamig, hindi masyadong mag-alsa ang dough. So, himayin na natin yan sa gusto nating laki. At ating bilog-bilogin ng paganyan para maayos yung kanyang pagkabilog. So, kayo nang bahala kung gaano kalaki ang gusto nyo. Pwedeng maliit, pwedeng malaki, basta kayo nang bahala. So, habang iniintay muna natin yung dough na mag-double size ulit, so, ito na, gagawin muna natin ang ating ginawang filling. So, 1/2 cup of butter and 1/2 cup of sugar and 1 cup of flour. So, atin lang yan siyang i-mix niyan. Atin lang halu-haluin para makabuo tayo ng ganyan. So, dahil ganyan na, ready na, balikan na natin ang ating dough. So, hindi ko pala na-play ang aking video kanina sa paggawa ko ng ganyan, ng donut. Pero hindi na kailangan kasi alam naman natin lahat na alam nyo kung paano gumawa ng butas na ganyan. So, binabrush ko siya ng evap milk. So, kailangan natin siyang i-brush para dumikit yung ating ginawang filling. O, yan. So, diba? So, kailangan natin siyang i-brush tapos i-dip natin dyan sa ating ginawang filling para maging masarap. So, ito yung tinapay na paborito ko talaga. Masarap talaga siya. So, kayo na lang bahala. Pwede naman hindi nyo ganyan yung design, bilog lang at saka i-dip niyo dyan sa ating ginawang butter mixture. O yan, so, i-rest na naman ulit natin siya ng 30 minutes bago natin ilagay sa oven. So, after 30 minutes, yan na siya. So, nag-alsa na siya, nag-double na yung kanyang size, kaya in-oven ko na siya. In-oven ko siya sa 200 degree. Down muna pag nag-golden brown na bago ang taas. Ito na ang ating finished product.